Kumusta mga brad? Hanggang ngayon nga po, hindi pa rin nakakarating sa Pilipinas ang pinakahihintay ng karamihan na Honda Stylo 160. Ito nga po ay isang modern classic scooter. Oo, nandito na sa Pilipinas yung kapatid ng si Giorno 125. Pero kasi iba pa rin talaga itong si Honda Stylo 160. Mas mataas yung displacement, mas may power. Sa madaling salita, lamang na lamang talaga siya. Kaya sana ngayong 2026, ilabas na nila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, 2026 na pero hindi pa rin dinadala ni Honda itong Honda Stylo nila. Isa nga din po itong motor na ito sa hinihintay ng karamihan. Lalong lalo na nga po doon sa mga mahilig sa classic scooter. Yung iba nga po na hindi nakapaghintay, kumuha na lang ng SYM Tuscany. Yun kasi yung medyo kahawig niya. Kalalaking tao hindi marunong maghintay. Bading. Pero yung mga tao naman na matibay ang pananalig, hanggang ngayon naghihintay pa rin sila. O diba? Ganun dapat. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Stylo 160 na mayroong 156.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Ang kanyang operation ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.2 horsepower at 8,500 RPM, 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5 liters fuel na capacity na kumukonsumo naman po ng 45 km per liter. Hindi na masama, matipid na rin siya. Ang sukat ng kanyang gulong 110/90/12 sa harap at 130/80/12 naman sa likuran. So maliit po yung gulong niya pero mataba. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit doon, ito po ay naka-dual channel ABS. Himala, hindi tinipid ni Honda. Ang kanyang seat height ay mitaas na 768mm at 151mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 118 kg. So sa lahat nga po ng 160cc na motor ni Honda, ito na yata yung pinakamagaan. Yung iba kasi mabibigat. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. So kung mapapansin nga po natin yung mga ilaw niya, parang may pagkakahawig talaga doon sa SYM Tuscany. Hindi ko lang alam pero siguro coincidence lang na nagkamukha silang dalawa. Kwento mo sa fish. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-digital na maganda nga din po yung pagkakagawa nila. At ito din po ay naka-smart key system. Nakakilis po siya. At hindi nga rin po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga pumupunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo ay kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At marami pa nga po siyang ibang mga features. Pero ito yung pinakamalupit sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. So sa ngayon nga po, hindi pa pinapagalaw ni Honda yung baso. Hindi pa sila napaparamdam. Kahit alam naman nila na marami yung naghihintay dito sa motor na ito. Kung sa bagay, baka magsawa na yung mga tao doon sa Indonesia ngayong 2026, baka ilabas na nila dito sa atin. Ganoon naman sila palagi. Yung mga pinagsawaan sa ibang bansa, saka pa ilalabas sa Pilipinas. Pero syempre kahit nga po ganun yung ginagawa ni Honda, marami pa rin talaga yung bibili dyan. Number 1 brand sila eh. Kaya sana ngayong 2026, ilabas na nila dito sa atin. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.